Let's bow our head, close our eyes, and let us pray. Minsan pa, ayaw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayaw Panginoon muli, ay sama-sama nagtatalaga ng aming mga sarili. Ibinababa po namin ang aming mga sarili at nais namin kayo po itaas sa lugar na ito. Panginoon, lahat po na meron kami mga bagay na hindi nais-nais, mga bagay na silping, stamping sa buhay namin. Lord, please ginusto namin sa inyo, kapalit ng pinakamahalaga ang aming maayos na relasyon sa inyo. Salamat po, Holy Spirit. Inanayaan ka namin na kayo siyang kumilos dito sa lugar na ito. Samahan niyo kami, because we are not, Lord, without you, we are nothing, Panginoon. We can do things without you. Panginoon, but because you are with us, we can do things through you who gives us strength. Salamat po. Salamat. Maraming pabunan, karangalan, pasasalamat at pagsamba sa ilang namin ay binibigay at yan sa pangalan ng Ama ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Parang pakalan, ng mga malaka. Lord, yung malaka para kayo. Hindi para kayo manilak ako. Hindi para kayo. Matay, Lord. Ganun ba? Ano kasi magagawa natin, Matay, Lord? Ganun lang po. Amen. Good and blessed Lord po sa bawat isa. O sa mga buhay, the Lord bless family ko to. Kamusta po buhay? Goods po ba? O si Pastor Goods lang? Good po ba buhay? Makulay po ba? O masali mo ka to? Leo, kamusta po relasyon natin sa Diyos natin? Sinasama. Kumusta po yung mga commitment natin sa Diyos natin na pinaglilikuran, pinaniwalaan, at sinasama? Mabuti po ba? God is good po ba talaga? Parang duga ako God is good. Kaya alam niyo po, yan po yung hindi natin dapat pinapabayaan. No? Yung bigyan ng pasasalamat lagi ang Diyos sa kapusihan niya sa buhay natin. Mabuti po ang Diyos, tama ba? Alam niyo po ba na napakapalad natin? Ano naman nandito ngayon? Ngayon, natutuwa po ako. Kasi po, isa po ako sa natutuwa, masaya. Bakit? Marami po akong nakikita ng hindi po pamilyar sa akin ngayon. So, ibig sabihin, yung mga nagagawin. Amen? Parang ayaw tanggapin yung yung mga nalagsaga. Dito po, napakabuti pa ng Diyos sa church natin. Kasi isa po yan sa ating pinagdalangin. Someday, itong church na ito, ay tara, hindi na makukuha kung hindi aakaw. Aakaw! Amen? Na parang hanggang sa hina, wala, makate, umuupanan mo yan. Kanina, natutuwa ako dahil si Pastor, siya to, nagkakagin ng uwan, so wala na ng uwan. Ibig sabihin, nagpupulo. Natutuwa naman kayo. Natutuwa naman kayo. Ha? Kaya natutuwa kayo. Talagang really, God is good. Alam niyo po, kaya ako po, lagi pag-isip pa sa umaga, pag-dilan ng mata ko, hindi mo na ako tatayo. Papasalamat ako ng Diyos. Lord, thank you sa kabutihan ko sa buhay ko. Kasi alam niyo po, mula Miyerkules, kahapon, hanggang bukas, puro, yung naroon siya maki. Totoo, mula Miyerkules, kahapon, yung funeral service po ko, yung Busares, at bukas, may nakaschedule po sa Pambantarlat. Parang naman tayo. Ito, naman niyo po. Samantala tayo. Wow, very good. Thank you.
Ha? Nakakapunta kami sa church, nakapag-samba kami, nakapag-uwi kami, samastala yung mga tao yun. Wala. Di ba? Kaya yun lang, ma-isip natin yan. Hindi pwede, hindi natin pasasalamatan ng Diyos. Amen? Okay, so yan ang tanong ko po sa inyo, kumusta po ang ating mga commitment sa Diyos natin? Ayos po ba? Amen. Kaya po kayo tinatanong kasi yun po yung tema natin. Nasa tema pa rin po tayo ng commitment that really matters. Okay? Ano sa Tagalog yung commitment that really matters? Makabuluhan, tipan sa Diyos. Hello. Meron ba? Hello. Meron. Ito. Hello? Okay. Kaya pwede ko naman natawa ng mic. Kasi gusto ko yata naman ng mic. Hello? Friends. Hello, what? Friends. Okay, thank you. So yan, makakuluhang ipan sa Diyos. Ngayon nga po, ay second to the last meeting na lang po natin ito for the month of August. Di ba ang bilis? Na 1 week ka na, meron na. Meron na. Ang bilis naman. Kapit na yung birthday ko. Oo. Ayan. So, next Sunday, last month na lang ng August. Kaya po ako namamakaasa po ako sa inyo mga kapatid ko na hindi po dapat nasasayang yung ating po pagpunta dito sa church natin para makinig ng mga mensahe ng Diyos. Okay? Mensahe na nagpapaganda lato ng ating relasyon sa Diyos natin at sa kapwa natin mananampalataya. Amen po? Amen? At ganun din naman, para tumibay yung ating mga commitment sa Diyos natin. Kaya ang topic natin for today is about strengthening our commitment sa Diyos at sa kapwa natin mga mananampalataya. Okay? At pagtibay ng ating kasunduan sa Diyos. Ang ating po reference dito is from 1 Corinthians chapter 13, verses 4 up to verse 7. 4, 5, 6, and 7. Okay? Basahin po natin. Pwede ba basahin natin sabay-sabay? Tutunan po ako. Ready? 1, 2, 3, basa. Okay. Mayroon po ang basahin? Kasi parang baka yung letra na nailagay dyan parang naghirap na. Hindi naman. Bali na po? Nakabasa lahat. Okay, thank you. So, ito po yung ating reference. Yung umaga dito. So, alam niyo ba, sino yung mga mag-asawa? Amen, mag-asawa. Sa mga mag-asawa po, ang pinakamahalagang sangkap ng matibay na magsasama is yung unshakable love and commitment natin sa isa't isa. Alin, mga mag-asawa, pinakamatibay na sangkap ng ating masayang magsasama is yung una-una is yung love at yung ating commitment sa isa't isa. Yung bang kahit minsan ay mga hindi pagkakaunawang dumating sa buhay natin, mag-asawa, masisindi naman maiwasan, ang mga mag-asawa. Agin mo kayo, siya ang asawa nila kayo. Okay? Nandiyan si Tita. So, kahit meron ganun nangyayari sa buhay natin, minsan hindi pagkakasundo,
Pero still, dapat manatili tayo tapat sa ating asawang minamahal. Amin po. Amen. Parang ayaw mag-agree mo na mga asawa dito. Parang, meron kong naroon. Oh? Okay. Still, dapat mananatili tayong walang itinatago sa ating asawang minamahal. Amen. Pag yun dahil pinagtutulaman ka ng asawa mo, pangangatawan ko lalo. Ha? Huwag ka nun. O dahil pinagtutulaman ka, sige na nga. Tutuhanan ko na. Pinagtutulaman na rin naman ko. Wag. Huwag ko ganyan. Tingnan niyo po yung sinasabi sa Proverbs chapter 5, verse 8, or kawikaan. Sabi niya na, ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal. Mahal ko ba natin mga asawa natin? Amen. Dapat. At sabi niya, ang tanging mong pag-ibig, tanging mong pag-ibig, yung tanging mong pag-ibig, sabi niya, iukol mo sa kanya na. Mag-asawa ko ba? Ano ka lang? Yung tanging mong pag-ibig, iukol mo sa kanya lang. Sabi niya, ang problem. So, lilinawin ko lang po. Meron po ako lilinawin dito. Ang mensahe po natin today ay hindi po exclusive para sa mga mag-asawa lang. Hello? Okay? Hindi po ito exclusive para sa mga mag-asawa lang. Asahan po dito, at yung relasyon natin sa kapwa natin. Okay? Girlfriend, boyfriend, kasama po dito. Okay? At higit sa lahat is yung ating relasyon sa Diyos natin. Now, kung pinagaganda natin ang ating relasyon sa kapwa natin, mas lalo dapat natin pinagsisikapang gumanda ang ating relasyon sa Diyos natin. Amen po. Amen. Pero, take note. Tandaan po natin. Sa mga pagsisikap natin, na mapabuti ang ating relasyon sa Diyos natin, hindi po natutuwa yung Diablo dyan. Hello? Kapag ka nagsisikap tayo, ang tao nagsisikap na makalapit sa Diyos, ang Diablo hindi po natutuwa. May mga gagawin ng Diablo para ikaw ay makalayo, para ma-divert yung paningin mo sa Diyos na sinasama mo. Okay? Kaya po sabi ng Bible sa 1 Peter chapter 5 verse 8, unang Pedro, sabi niya, maging handa tayo, dahil dapat maging handa. Bakit? Yung Diablo natin nandyan. Bagamat tinalo na ng Diyos ang Diablo, hindi sabihin, tapos na. Ang trabaho mo dyan. Nag-i-express mo yung Diablo. Kaya sabi ng Bible dyan, pag handa kayo magbantay, ang Diablo, ang aaway ninyo, ay para niyon yan. Na umakatuhan at ali-alihin na naghahanap ng mga sisila. Naghahanap ng mga sisila. At sino yung sisilain? Sino mo yung hinahanap ng Diablo dito para silain? Ikaw. Na lumalapit sa Diyos. Ikaw na gumagawa ng commitment sa Diyos. Isang composer po ng hit song. Sino po yung nakakakilala ng hit song? Yung ibang kanta nila, kinakanta natin sa Diyos natin. Okay? Composer po ito. Ang pangalan ng kasama po ni Darren Ship ito. Ang pangalan po ng composer nito ay si Marty Sampson. Okay? Isa to sa napakadaming ginawang kanta ng hit song itong si Samuel o Marty Sampson. Pero ano nyo po ba? Nawala. Ano ba yan? Problema. Humina yung kanyang commitment sa Diyos.
Kaya wala na, bumitaw na. Kung dati, yung mga kinakanta nila, yung ginagawa niyang kanta, ay talagang papuri sa Diyos, talagang nagbibigay parangal sa Diyos, but this time, baliktad. Sinasabi ni Mark Samson, hindi na siya naniniwala sa Diyos. Kaya ako, yan ang pinag-usapan natin, yung pagpapatibay ng ating commitment sa Diyos. Kaya pagka hindi, possible. Matulad tayo kay Mark Samson. Okay? Kapag hindi po natagumpay ang diablo para tayong pigilan sa mga ginagawa natin commitment para sa Diyos, minsan meron plan B yan. Ha? Kaya sabi ng Bible, magpantay kayo, maghanda kayo. Ha? Dahil ang diablo, yung away ninyo, lagi mo yan. Paano yun? Nagpapantay, nag-aabang ng pagkataon para tayo sinabi. May plan B pa ang diablo. Para pahinayan yung mga commitments natin sa pamamagitan ng pagtutulad. No? Totoo ba ba? Magayon Diyos? Kaguluhan sa buhay natin. Minsan, ano na ko? Ito katutuhan. Minsan gagawin ito mismo pamilya natin. Para lalo kunin natin yung ating presyo, yung ating commitment sa Diyos. Kaya minsan gagawin yung pamilya mo, tatay, nanay mo, asawa mo, anak mo, kapatid mo, para magiging natin gusto. Sasabihin natin, wala na mangyayari sa buhay ko. Ganyan nangyayari kay Mark Samson. Wala na, kasi wala na mangyayari sa buhay ko. Pero ito ang tandaan natin, kapatid. Ito ang tandaan mo. Kung isa ka sa mga dumadanas ng hindi ka nais-nais sa buhay mo, sa relasyon mo, sa Diyos ngayon, ito tandaan mo. Kahit pa pakiramdam mo ay wala ka nang magagawa sa masasamang nangyayari sa buhay mo ngayon. Tandaan mo, ito sasabihin ko sa iyo, God can do greater things beyond your imagination. And the Bible says, 1 John chapter 4, verse 4, bakit ko nasabi ito? Na God can do greater things. Sabi ng Bible, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Amen? Mas makapangyarihan po yung Diyos na kilala natin, na sinasakta natin, kaysa makapangyarihan ng diablo. Hello? Pero dapat paniwalaan natin. Wala na magbubulan. Okay? All we need to do is to go forward in doing the things of God. Dapat gawin yung ginagawa natin. Kasi lahat natin pinupush yung sarili natin para gumawa. Para sa Diyos. Okay? Oo. Pwede. Kung maaaring isang chapter ng buhay mo. Okay, makinig. Pwede isang chapter ng buhay mo ay magsara ng hindi mo gusto, ng hindi mo ikatutuwa, pero tandaan mo kapatid, tandaan mo ito, kayang magbukas ng Diyos ng another chapter na makulay para sa iyo. Because nothing is impossible with God. Kahit yung patay nga, binubuhay ng Diyos eh. Kung yung problema lang natin, kailangan lang natin matutunan. Kailangan lang natin matutunan kung paano gamitin yung ating authority bilang mga anak ng Diyos. Tandaan natin, the moment na tinanggap natin ng totoo ang Diyos sa buhay natin, sa puso natin, meron tayong karapatan bilang mga anak ng Diyos. Amen? Kailangan lang po natin magtiwala, umasa, manampalataya sa Diyos na sinasamba natin ngayon.
Amen. Patibayin natin yung ating tiwala, pag-asa, pananampalataya sa Diyos na buhay, hindi patay, sa Diyos na pinaniniwalaan at sinasamba natin ngayon. So paano? Paano ba natin patitibayin ang ating pong relasyon o ang ating mga commitment sa Diyos? How to strengthen our commitment to God? Number one, pursue our relationship to God first. Unang-una po dapat na ginagawa natin ay pinagsisikapan natin, ipinagpapatuloy natin. Pag sinabing pursue, ipagpapatuloy yung ating pagpapatibay ng ating relasyon sa Diyos. Hallelujah. Thank you. Amen. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Yes. Amen. So dapat nagpapatuloy po tayo sapagkat walang nagwawagi sa mga umaayaw. Yung kwento to, wala pong nananalo sa umaayaw. Ang nananalo, yung nagpapatuloy. Amen. Kaya nga, salamat sa Diyos. Meron pong isang tao na nagpatuloy. Kaya meron the Lord reigns ko to. Hallelujah. At po sa katauhan ni Pastor Goods. Dahil alam natin, alam ko mismo, alam ng Diyos kung anong klaseng buhay meron si Pastor Goods. Kung yan, nung panahon na medyo umuuga-uga pa yung kanyang commitment sa Diyos, yung kanyang relasyon sa Diyos, biglang bumitaw si Pastor Goods, walang the Lord reigns ko to. Walang makmak. Walang Pastor Joker. Totoo. Walang Bishop Robert. Baka ang meron dito ngayon sa lugar na ito, mga fraternity. Malamang. See? Kaya po dapat magpapatuloy. No matter what, kasi alam natin na kahit na may relasyon ka o wala sa Diyos, dadaan ka sa mga pagsubok sa buhay. Amen? Hello? Dapat alam po natin yan. May relasyon ka o wala, dadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay. Pero ang maganda, advantage na yun, kapag tayo ay may relasyon sa Diyos, maayos yung relasyon natin sa Diyos natin. Kahit may problema, alam natin may pangako ang Diyos. Hindi pa iitukutan ng Diyos na dadaan tayo sa pagsubok na hindi natin kayang lagpasan. Kaya importante po na lagi tayo nakikinig at tumatanggap ng salita ng Diyos. Maraming tao sumusuko. Kaya dito sa dalawang beses ko, mayroong nangyayari na yan. Sa dalawang beses sa amin, mayroong nangyayari na yan. Dahil hindi matibay yung commitment, hindi matatag, nawawala. Matthew chapter 22, verse 37 and verse 38. Ang sabi po dyan, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, with all your mind. Amen. Hello, para hindi tayo mawala, dapat ganito. Mahalin natin ang Diyos natin ang buong puso. Hindi kalahati. No? We must love the Lord, our God, with all our heart, soul, and spirit. Hindi 50-50. Dapat with all our heart, dapat tuloy-tuloy, regardless of our situation. May problema o wala, tuloy. Ang laman. The show must go on. Amen? Yan. This is sa church po natin sa Angeles. Sa mga hindi po nakakalam, ang church po natin, ang main church po natin sa Angeles, hindi po basta-basta yung pinagdaanan. Totoo. Sa kasalukuyang umaangat ang The Lord Praise Church sa Angeles. Biglang nawala yung ating leader, si Pastor Chris Paladeo. Biglang nawala. Hindi namin alam kung ano gagawin namin. Si Pastor Gus, bago-bago pa lang din naman yon.
Kami, bago-bago din lang kami pastoral. Hindi namin alam kung ano yung magiging desisyon namin. Ituloy pa tayong dalawang rin sa amin. Hindi namin kaya. Hindi, wala akong alam, hindi ko kaya. Alam niyo po, really God is good. Amen. Napakabuti pa ng Diyos. Ha? Dahil po, doon sa isang hakbang, kasama ang Diyos. Kaya po, ang The Lord Raised Angeles, kahit po ilang beses na wala ng church, palipat-lipat ng church, but still, grabe, nananagumpay po yung Diyos sa Angeles. Kung nananagumpay po ang The Lord Raised Angeles, ang The Lord Raised Angeles, nananagumpay din. Kanya po, kasi dapat, o ang The Lord Raised Angeles nananalangin para sa The Lord Raised Angeles, dapat ang The Lord Raised Angeles nananalangin din para sa The Lord Raised Angeles. Amen? Hindi tayo kakanya-kanya dapat. Yes. Mahalin po natin ang sama-sama ng Diyos. Alam po Diyos ang sinasabi niya, love the Lord your God. Kasi kapag mahal natin ang Diyos, hindi ka basta-basta bibitaw. Amen? Pag mahal natin ang Diyos, hindi ka basta-basta tatayo sa Diyos. Kapag ginawa natin na number one ang Diyos sa buhay natin, kahit kung ano ang pagsubok, hindi ka mawawala. Hindi ka bibitaw. Provin po yan sa buhay ni Joseph. Kilala po ba natin si Joseph? Hindi po si Joseph na tatay po ni Jesus. Hindi po yan. Maliwanag ko lang. Tulad ng pinaliwanag niya ito kanina. Si Magdalena pala. Si Maria, hindi pala siya yun. Dapat alam natin yun. Si Joseph, na sinasabi ko po sa inyo, hindi po si Joseph na tatay ni Jesus. Si Joseph, the dreamer. Ha? Isa po sa napakatinding tao na ihinang ako. Bakit? Sa dami naman ng pinagdaanan, pagsubok, siguro wala na yung pagsubok natin dito sa atin ngayon. Kung pagsasama-samahin, baka hindi wala pa sa kalikingan ng pinagdaanan ni Joseph the Dreamer. Kasi siya po yung pinakamasaklap, asama ng kanyang pinagdaanan. Pero alam niyo po, sabi sa Bible, at anuman ang ginagawa ni Joseph, pinagpapala. Bakit? Asama niya ang Diyos. Kahit mahirap po yung kanyang pinagdadaanan, hindi niya sinusumpa ang Diyos. Hindi niya sinusumpa yung pamilya niya. Nabagamat yung pamilya niya, ang dahilan kung bakit naghihirap siya. Pero hindi. Still, nananatili si Joseph na maayos ang kanyang koneksyon, ang kanyang relasyon sa Diyos. Kaya, madalas makikita mo, sinasabi doon, sabi niya, dahil kay Joseph, pinagpapala. Even yung mga taong hindi mananampalataya na nakadikit kay Joseph, pinagpapala ng Diyos. Tayo din po. Alam niyo po ba, nakapagka, naging maayos yung ating pong relasyon sa Diyos natin. Kahit yung mga taong hindi natin pananampalataya. Makapala. Amen? We must love the Lord our God. Mahalin natin ang Diyos. Buong lakas, buong pag-isip, buong kaluluwa. Amen? Point number 2. Strengthen our relationship with our family. Importante po ba ito? Hello? Amen. Importante po ito. Ha? Romans chapter 12, verse 9 to 10. Sabi po na dyan, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good. Verse 10. Be kindly, sabi na dyan. Pagka sinabing abhor, dun sa verse 9, meron pong nakalagay dyan, abhor what is evil, cling to what is good. Pag sinabing abhor, means kasuklaman. Huwag natin kasuklaman ng mga pamilya natin. Amen? Hello? Mahalin natin yung mga pamilya natin. Hello? Dapat ang pagmamahal natin sa kanila is walang halong pag-upunwarin. Be kindly, sabi sa verse 10,
Be kindly affectionate to one another, but with brotherly love in honor, giving preference to one another. Affectionate means dapat maging magiliw sa ating mga pamilya. Walang pagtatangi. Bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano na buringan. Mahalin po natin ang ating mga biological family. Amin po. Hello? Kahit pa minsan hindi tayo nakakaramdam ng pagmamahal mula sa kanila, still, mahalin pa rin po natin sila. Hello? Huwag po natin silang sisiraan. Amen. Hello? Mahalin po natin yung pamilya natin. Huwag natin silang sisiraan. Tulad po ng appetizer natin kami na, di ba nabanggit dyan? Psalm 15, verse 2, 3. Sabi daw, huwag natin sinisiraan yung pamilya natin. Mahalin natin sila. Sino dito ng mga pamilya pa? Say amen. Amen. Mahalin po natin yung mga pamilya natin. Amen. Kung pinagaganda po natin ang ating relasyon sa Diyos natin, dapat yun din sa family natin. Okay? Hindi pwede na mahal natin na Diyos, pero yung pamilya natin, hindi natin mahal. Hindi po pwede yung gano'n. Or, mahal natin yung family natin, yung Diyos, hindi natin mahal. Vice versa. At dapat yung pagmamahal natin sa kanila ay walang halong pagkukunwari. Sabi ko ng verse, sabi niya, let love be without hypocrisy. Walang ano ba sa Tagalog yung term sa Tagalog, yung hypocrisy, walang halong pagkukunwari. Papaimbabaw. Mahalin natin na totoo. Kasi in the first place, hindi naman po tayo makapagtatago sa Diyos. Amen. Amen. Wala tayo maitatago sa Diyos. Kahit po sabihin natin, I love you, mga kapita. Pero pala hindi ko. Alam na Diyos yun. Meron tayong pananagutan. Bakit? Kaya mas maganda maging totoo tayo sa ating mga pamilya. Okay? Wag po yung mahal natin, mas mahal natin yung ibang tao. Minamahal natin yung ibang tao. Magaling tayo pagdating sa ibang tao. Pero sa sarili, pamilya natin. Okay? Dapat mahalin natin ang sarili natin pamilya. We must strengthen our relationship with our family. Kung mahirap, o mayroong resistance sa mga family natin, dapat ipanalangin natin sila. Amen? Ipanalangin po natin yung mga kapatid natin, lalo na yung mga hindi pa napupunta ng church. Ginagawa po natin yan dito sa church natin sa Putol. Doon sa ating mga kawain dito sa church natin, yung family, napaka-importante po na dapat ginagawa natin. Alam niyo po, ako, yung family ko nasa Iloilo po. Gusto ko bang abutin yung aking pamilya pupuntahan para sila ay bahagi ng salita ng Diyos. Hindi ko magagawa. Nasa Iloilo sila. Pero alam nyo, ang Diyos, makakagawa na para. Merong Facebook. Messenger. Kailan lang siya gabi. Yung aking kapatid na merong higher, masasabi ko, na merong higher authority sa lahat ng pamilya namin, sa lahat kami magkakapatid. Ito kami magkakapatid, siya yung merong higher authority. Higher authority, bakit? Pag sinabi niya ganito, ganyan, sunod. Mula nanay ko, tatay ko, mga kapatid na nakatanda sa kanya. Sunod. Kasi siya yung kilala, siya yung may influensya. Pero ano po, pagka anak ng Diyos, anak ng Diyos kahit sino, kahit yung mga kilalang tao, lulo mo. Do you believe that? Yes. Kahit si Mayor, lumulog kay Pastor Cruz. Yuko. Si Mayor nasa atin, yuko.
Bakit? Siyempre, papanalangin ka siyempre. Ngayon, bigyan mo yung mata mo. Ay, buhay manalangin. Ngayon, bigyan mo yung mata mo, yung ko. Susunod. Yung po kapatid ko, isang gagawin, sabi ko, kahit na hindi tayo magkasama, sabi ko, messenger na to, pero sundan mo yung sasabihin ko, pinatanggap ko. Sa messenger, tumatanggap yung kapatid ko. At nagpapasalamat na pinangalam ko sa kanya, the moment na tinanggap mo si Jesus, meron kang authority. Gamitin mo yung authority mo yan. Kung dati, worldly authority yung ginagamit mo, this time, yung tinanggap mo, yun ang gagawin mo. Hallelujah. Yun ang totoong tagumpay. Mga kapatid ko, ang totoong tagumpay po natin, hindi dahil magaling tayo, hindi dahil matalino tayo, o hindi ang totoong tagumpay natin nasa Diyos. Amen? Kaya sabi ng Bible, without Jesus, we can do nothing. Kaya sabi ni Jesus sa John chapter 15, verse 5, ako puno ng bukas, kayo mga sanga. Kapag kayo ay hiwalay sa atin, wala kayong magkakawa. Pero kapag tayo naman ay nakakonekta lagi sa puno, Yes. John chapter 15, verse 7, sabi niya, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you want. Ano ba gusto mo? Hilingin mo, sabi ni Jesus, paniwalaan. At ito ay ipagkakaroon sa iyo. Ano ba yung gusto natin hilingin kay Lord ngayon? Hindi ko alam. Masigurado ko lang, meron tayo mga gustong hilingin kay Lord. Mamaya, ipanalangin po natin. Amen? Sa mga anak ng Diyos na naniniwala, nananampalataya, after po ng search, after po ng ating word, mananalangin po tayo at kung ano man yung gusto natin hilingin, ilapit kay Lord, paniniwalaan, maghahawakan natin na ito ay dirigin ng Diyos. Amen? Okay? So, be kindly, verse 10, affectionate to one another with brotherly love in honor, giving preference to one another. Sabi na gano'n. So yun nga, bilang mga Kristiyan, dapat talagang iparamdam natin, ipakita natin, ipagmamahal natin sa mga pamilya natin. Amen? Kung pinagaganda natin yung relasyon natin sa kapwa natin tao, asawa natin, kapatid, dapat package din na po ang buhay natin ng mga Kristiyan. Amen ba? And point number 3, strengthen our relationship with our spiritual family. Amen. And Philippians chapter 2 verse 3, do nothing. Philippians chapter 2 verse 3, do nothing without selfish ambition or vain conceit. Walang kahambugan, hindi niya sabihin, walang pagmamataas, walang kayabangan. Rather, sabi niya, in humility, value others above yourselves. Amen. Okay, kasi kung mahal po natin ang Diyos, mahal natin ang family natin, dapat din natin mahalin ang mga spiritual family natin. Amen. With humility and value above ourselves. Kung maganda po ang relasyon natin sa ating mga spiritual family, magiging masaya at exciting po yung ating paglilingkod sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. Amen. Sa ating conclusion, mga kapatid, the moment we decided to follow Jesus, tandaan po natin, dadaan po tayo sa mga various trials ng buhay natin. But, tandaan natin, sabi ng Bible, if God is for us, kapag ang Diyos na sa atin, sino pa ang laman sa atin? Amen? That's why mga kapatid ko, we need to strengthen our commitment by total surrender
Kristo. Hallelujah! Mga kapatid, kasama po ng ating worship team ngayong umaga nito. Lahat po ay aking po inaanyayahan. Before we pray, italaga po natin yung ating mga sarili. Hallelujah! Para sabahin, para sulihin, hindi po natin, tandaan po natin, ngayong oras na ito, narito po ang presensya ng ating Diyos. Hindi po natin, sama-sama tayo ang lahat ay tumayo. Okay, lahat ay tumayo. Gamitin po natin yung lahat na meron tayo, yung ating po mga kaloob mula sa Diyos. Gamitin natin yung pilit natin, yung lakas natin, para bigyan ng lahat
banal na presensya ng Diyos. Kaya kayo po yung aking inaanyayahan ngayon. Yung mga merong pagnanais na lalo tumibay ang kanyang relasyon sa Diyos. Mas lalong mapabuti ang relasyon sa Diyos. Matanggap yung kanyang hinihiling sa Diyos. Ano man yan yung gusto mong hilingin sa Diyos, kapatid, nakikinig ang Diyos. Kaya ngayong oras na ito, sino man ang merong puso na handang magtiwala na ang Diyos natin ay Diyos na tumutugon ng mga panalangin ngayong oras na ito, sa kinatatayuan mo, itaas mo lang ang kamay mo sa Diyos. Itaas mo lang yung kamay mo sa Diyos. At sasabihin mo, dahil hindi ko marinig yung sinasabi mo, ang mahalaga, naririnig ka na Diyos. Sa ilang sandali, sabihin mo sa Diyos, kung ano ang nais mo hilingin sa Kanya ngayon. Hallelujah! Habang po umaakit yung ating worship team, come on! Kausapin po natin ng Diyos. Hallelujah! Sandaan mo kapatid. Ang Diyos po natin, kapabol na tungkol ng panalangin. Kahit saan man yan, kabigat, ano man yung kailangan mo, kagalingan man yan sa karamdaman, kagalingan ng espiritu ng buhay mo, paglaya sa umahalin sa'yo, problema, napatong-patong ng problema, sabihin mo kay Lord, nakikinig ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord! Panginoon ko, darling ako, Hallelujah! Dahil na Diyos, Lord, sabi mo Panginoon, saan man may dalawa o tatlo nagkakasikot dito sa lupa, at ikaw ang pinag-uusapan, handog ka, nakasama nila. We believe, Lord, na yung oras na ito, narito ka sa lugar na ito. Kasama ka namin ngayong oras na ito. Dahil na Diyos, nakikita po ninyo yung mga kapatid ko na narito ngayon sa harapan ko. Kita mo yung laman ng kanilang puso, yung laman ng kanilang kaisipan. Meron po silang hinihingi.
inyo, Panginoon. Aking pumili, Lord. Grant the desire of their heart, Lord. Ano man yan? Ano man yung kanilang pinigli, Panginoon? Kagalingan man yan sa kanilang mga personal na kagalingan sa kanilang katawan lupa. Kung ito man, Panginoon, pangangailangang pinansyal, ito man ay paglaya, Panginoon, sa mga bagay na umaalip sa kanila. Kayo po ang Diyos. Kayo ang Diyos. Makapangyarihan Diyos. Buhay na Diyos. May kakayahan na gawin, Panginoon, yung mga bagay na imposible. Yung mga bagay na imposible, magkagawa ninyo imposible, Lord. Hallelujah, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, sa presence po ninyo. Dito sa lugar na ito. Aking po manalangin para sa mga kapatid ko ngayon. Tulungan mo po ulit. Kami lahat. Nanalito kayo. Tulungan mo na lalong tumutay ang aming populasyon sa inyo. Yung aming pang-commitment po sa inyo. Kamaan, tulungan kami. Paalalahanan kami na ito'y dapat namin nangangalagahan. Hallelujah. Hallelujah. Arawan, ano man ang aming mga dadaanan, mga pagdadaanan, problema, pagsunod sa buhay namin. Sige, Panginoon, pangakawakan namin ang pangako mo. Ang pangako nyo, hindi kami iiwan, hindi kami papabayaan. Salamat po na marami. Kapulihan, parangal, nagsamba, pasasalamat, binibigay ko namin sa inyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang mga anak ng Diyos ibang sabi na, Amen! 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 Okay, sige po. Pwede po makaupo muna. Sige po, inaanyahan ko po bago sa tumayo. For the last time, and then praise the Lord. Hallelujah. Malaking po natin. Oh my,
Picture po tayo sa harapan. Okay po. Correct?